Ito po yung kadena ni Kuya to. Pero no, nakakalungkot kasi kailangan siyang lagyan ito. Ang hirap po yung kalagayan, pero sabi nga ni nanay na sa kanilang istorya ay mabigat man sa dibdib na gawin, pero kailangan po talaga para sa safety na rin ni Kuya Tuber. Napabaksak nga nung isang araw, aliga, sugat. Laki. Ay, gusto niya magsarili. Kung saan po naroon si Kuya Tuber ngayon, ito po yon. Kaya grabe po yung init dun sa loob. Talaga basang-basa po. Ito po yun, napakainit. Tapos ayan, talaga naman pong hindi ko na rin po masabi kung bahay po talaga yan. Kilala pa ako ni Kuya Tuber. Kuya Benji. Oo, narito uli ako. Dami ako dalang tinapay. Tinapay? Oo. Ito tinapay. Marami kaming dalang tinapay ni nanay. Tinapay. Kumusta ikaw? Ayos naman. Tinapay kayo Benji? Tinapay. Oo, dyan. Daming dalang tinapay ang kuya. Sinundo na namin si Nanay Lilibet. Hindi na ako nakapagtindat. Pauwi na natin. Pauwi na po natin, mainit. Mula sa pagtitinda ng kandila sa simbahan, ay isinama na namin si Nanay Lilibet. Sa bigat ng kanyang basket na aking daladala, ay ramdam ko ang hirap na araw-araw na kailangan niyang pagdaanan. Nakakalungkot na sa kanyang edad, ay humaharap siya sa isang napakabigat na pagsubok na hanggang ngayon ay di niya alam kung paano malalampasan. At bago kami umuwi sa kanilang bahay, ay dumaan muna kami ng groceries at palengke para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Thank you po. Bigasan na tao po. Kami ulit kuya. Oo nga ho eh. Ining, dapat din. Yeah, tinapay daw. Ito kuya, madami to. Ang dami nga.
Ito, Per. Kilala mo pa? Kilala mo pa to, Per, kilala mo pa ako? Kilala pa ako ni Kuya Tuper. Kuya Benji. Oo, narito uli ako. Dami ako dalang tinapay. Tinapay? Oo. Ito tinapay. Marami kaming dalang tinapay ni nanay. Tinapay. Kumusta ikaw? Ayos naman. Tinapay kayo, Benji? Tinapay. Oo, dyan. Daming dalang tinapay ang kuya. Grabe po talaga init. Basang-basa. Hindi pa naman tayo nakapagdala ng extra damit. Parang naligo. Naligo na si sir. Ako, ito Per, kumusta? Ano man? Marami ka ng tinapay ngayon. Maraming binigay si Ma'am Elizabeth. Thank you ka kay Ma'am Elizabeth. Ano saan pumili si Beth? Bigay mo na pa sa akin. Hindi na magugutom man. Marami ng tinapay. Mga kababayan, no po, kung makikita po ninyo, ito po yung kadena ni Kuya to. Pero no, makakalungkot kasi kailangan siyang lagyan ito. Hirap po yung kalagayan, pero sabi nga ni nanay no, sa kanilang story ay mabigat man sa dibdib na gawin, pero kailangan po talaga para sa safety na rin ni Kuya Tuper. Napabaksak nga nung isang araw, ariga, sugat. Laki. Ay, gusto niya magsarili. Ayaw po. Eto po nagkaroon po ng sugat. Siguro namamagapan naman nanay. Dalawang araw na. Bakit po siya nagkasugat? Ay, gawa po nung nagwala nung isang araw, ay ayaw magpahawak, ayaw magpakapit. Nag-ano siya, bumagsak siya doon sa may bato. Kaya ano siya, ayaw magpahawak. Ay sabi ko, kailangan hawakan siya dahil mahina kanyang mga tuhod. Hindi na siya makalakad ng ayos gawa ng kanyang tuhod. Tsaka ng katawan niya. Parang mabigat yung katawan niya, magaan naman yung parte ng katawan niya. Ha? Kaya mahirap po talagang iwanan si Kuya na mag-isa, no? Lalo't wala si nanay dito. Dahil minsan sabi ko, aalsa ko na nga muna siya ng kadena para makapagpahinga. Eh hindi ko talaga maalisan. Minsan pag inaalsan mo, nandun na siya Tapos minsan, gugulong na siya doon sa tapat ng may bato. Kaya ang hirap. Buti nga kanyot, hindi napapatakpak ang ulo niya. Kasi yung mga kababayan, no, kung mapapansin yung bahay ni nanay, lupa talaga to na mabato, no, hindi pantay. Tignan lang anak ko. Kaya delikado talaga. Lalo't mahina yung tuhod ni Kuya. Tas wala pang paningin na nanay. Wala Hindi pa. na nakakakita Gaganyan si pa Kuya. siya, manganga pa. Kasi titingnan niya pa kung may kakapitan o wala. Tapos mga kababayan, no, ikutan natin yung bahay ni nanay. Kasi yung una natin punta, hindi ko masyado napakita sa inyo. Simulan po natin dito sa labas, ano. Titingnan po natin. Kung saan po naroon si Kuya Tuper ngayon, ito po yun. Grabe po yung init dun sa loob. Talaga, basang-basa po. Ito po yun, napakainit. Tapos, ayan, talaga naman pong, hindi ko na rin po masabi kung bahay po talaga yan. Tapos, eto naman po, talagang puro yero po to. Grabe po yung init sa loob. Tapos, pagpasok po natin ang kanilang bahay, eto po, eto na yung ating makikita. Open na siya. Ito lang po talaga yung kabuuan ng bahay nila. Tapos eto po, mayroon po silang konting parang nilagyan lang nila ng konting kwarto, no? Hindi naman po talaga kwarto kasi lalagyan nila ng stock yung mga gamit nila. Yung mga gamit na. Tapos Din yung mga kawali. ito po yung kanilang yun nga po, dinig natin si nanay. Ito nga daw po mga pinggan na ito, yung mga gamit na to, lahat po to ay ibinigay lang sa kanila, hiningi lang ni nanay. Para po magkaroon sila ng gamit. Tapos dito naman po, meron po silang CR. Kaya lang, nakakalungkot po kasi meron po silang bowl, kaya lang, ito pa, kung mapapansin natin, kung maikutan ng ating camera, open po to. May camera,
Sa init na bulal na po, sorry. Meron po silang CR, meron po silang bowl, kaya lang, ito, open po. Kaya, totally, wala po talaga. Open po yung bahay ni nanay. Doble po yung kubo. Kaya po kasi malinis. Tapos, ang lutuan naman po ni nanay, ito po, dito po sila nagluluto. Ano po yung ginagamit niya sa Kahoy, kawayan, kahoy, yun lang. Hindi naman kaya naubos yung dingding iginatong niya. Ito po mga kababayan, ito yung kabuuan ng kanilang bahay. Kahit natawa ako pero natatawa ako dahil sa sarili kong hindi naman sa nagpapagaan lang ako ng problema kasi ang problema nga hindi sa kung didibdibin natin baka ako'y magkasakit sa puso at ako'y magkasakit din. Kawawa ang aking anak. Tapos idagdag po natin to doon. Ito po yung sinasabi ko, ito po yung pinaka-ground Kaya napakadelikado po kay Kuya Tuper ang nakakapag Gala. oras na umalis po siya doon sa kanyang pwesto. Ito na po yung kanyang lalakadan. Ito po ay lubak-lubak, mabato. Tapos si Kuya Tuper po kasi ay wala na siyang paningin sa ngayon. Tapos mahihina na yung kanyang tuhod. Kaya talagang mapatid po siya ng konti. Tulad nga po nung nakita natin kanina, nagkasugat po si Kuya Tuper. Sa pag-iiyan. Ang laki po ng sugat niya, namamaga. Lalo pong napakahirap kung sakaling nakakatakot kasi baka mamaya mapabagok yung ulo niya. Kaya sa ganitong kalagayan talaga po mas safe po siya, mabigat man sa dibdib na nasa sa ganun siya. Tapos dito naman po, ito yung pwesto ni Kuya Tuper. Mga kababayan, ito po, ganito lang to, tolda, mga dahon ng nyog. Kapag tag-araw, ito po, napakainit. Ang problema naman kapag umulan, wala Dati talagang... po kami sama-sama din na pagdulog. Ay hindi ko na kaya kasi malikot yung aking apo. Minsan nahuhulog doon. Ay di, nagpagawa ako. Sabi ko, igawa mo nga ako kahit hulungan ng manok. Ay di, yung nagpagawa ako dahil para masolon niya lang ang tapang. Ang hirap kasi pag tatlo kami, nagkakasipa kami. Pati siya nasisipa. Kaya naghiwalay na ako dahil hirap para sa isang may ganyang karamdaman. Minsan di pa yung natutulog. Kukulbitin pa ako. Mama, kape. Mama, pinapay. Sabi ko matulog ka. Hindi, talagang nangungulbit. Talagang walang tulog. Pero kapag nakakakain naman po siya, Okay naman. okay na siya. Ibig sabihin, talagang problema lang talaga yung gutom niyan. Maya. Hindi ka pa Problema. Anak, bawal ang kape. Paano na yung ginagawa niyo kapag wala kayong maibigay na pagkain? Ay di, parang nangunguta ako sa tindahan ng isang pirasong tinapay. Ito pero marami ka ng tinapay. Maraming salamat po ha. Thank you kay Ma'am Elizabeth. Maraming salamat po Ma'am Elizabeth. Samahan po ninyo ako, dasal pa rin tayo. Na nawa, sana po ay sa ating mga kababayan, doon po sa mga nakakapanood nito. Sana po may matulungan pa rin po natin sila para mawala na po sila sa ganitong kalagayan. Kasi talaga naman pong, ako personally, ayaw ko po ito. Ayaw ko pong makita sino man na nasa ganitong kalagayan. Kaya lang, tulad po ni nanay, wala pa rin po akong kakayahan na gawin yun. Siguro po kung mapapagtulong-tulungan natin, mawawala po si Kuya Tuper sa ganitong kalagayan. Kasi kung hindi naman siya nakatali na, di ba? Hindi naman siya yung tulad po ng iba na nananakit. Hindi naman po siya nananakit. Ang nagiging problema lang din ay ang pagkain. Ayun. Kailangan laging may katabi siyang pagkain. Ibig sabihin, kasi tuwing kinakausap po natin si Kuya Tuper, okay siya Talagang masasabi lang natin na may kakaiba sa kanya kasi para po siyang isang bata na walang tigil sa paghingi po ng pagkain. Tuloy-tuloy yun. Bawal nga anak ang kape, bawal lang diabetes mo. Tuper, nakinig mo ako? Kanina, nagpunta ako kay nanay sa simbahan. Pakinig mo ako kay Benji. May nagpadala ng tulong sa inyo.
Si Ma'am Elizabeth, taga USA. Nagbigay si Ma'am Elizabeth kay nanay sa inyo ng 5,000. Alam mo kung magkano yung 5,000? Kaya, thank you ikaw kay Ma'am Elizabeth. Maraming salamat po, Ma'am Elizabeth. Maraming po salamat sa tulong nyo. Maraming salamat sa tulong nyo. Ay, hindi pagkain yan! Naku po. Yan na sinasabi. Naku po. Yun po yung mahirap, no? Kapag meron siyang nakukuha na. Ano yan? Kasi dahil hindi nga siya nakakakita ng Oo. kapagkaan na lang. Papapamili yung pagkain. Palatan niya ikuha. Kaya kayo minsan ako hindi nag-iiwan ng mga bagay-bagay din at naisang tubo nga. Ay, yun nga, katulad nga ngayon, oh. Iniwanan ko lang sabit ang kanyang inaano niya. Nakailan tinapay ka na? Papa. Gutom ka pa din. Pero kumain na daw siya ng kanin. Pinakain ka ng kanin? Ha? Tingin ka rin. Isang tasa yung aking sinaing. Oo. Kanin. Mamaya, magsasabi Nanay, ako. ay di ganito po, di kami po itutuloy na ano. Basta yun lang, samahan po ninyo ko, dasal pa rin tayo. Sana po ay, again, may padala po ang Panginoon para po sa inyo. O nga po nung sa aray dasalin sabi ko, nagmuni-muni ako. Sabi ko, ari nung may taong tumulong sa akin. Ari nung isang araw po, talagang temtem akong para akong matulala, hindi ko maintindihan po daw. Sabi ko, ako Diyos ko, sana bigyan ako ng konting tulong. Konting tulong. Hindi mo ko naghahangad na bonggang-bongga. Basta konting tulong lang po, Diyos ko. Tulungan po ninyo, Panginoong Jesus. Tulungan po. Di ba, dininig? Sabi ko, praise God. Talagang kayo ang ginamit para magkaroon kami ng pagkain sa araw-araw. Sabi ko nga. So, yan po again, mga kababayan, maraming salamat po. Again, nagpapasalamat po ako sa mga kababayan natin na patuloy po na nag-share ng ating mga video, no? Napakalaking tulong po yan. Mapa YouTube man po o Facebook. Talagang yun po yung magiging tulay natin upang again, makatagpo po tayo ng mga tao na pwede pong makatulong sa tulad po ni nanay. At maraming salamat din po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa sa ating pong YouTube channel, gayon din po sa ating Facebook page. Please follow and share din po ng ating mga video. Again, maraming salamat po. Kasama po si Hello Kuya Tuper. Kasama po si Kuya Tuper, si Nanay Lilibet, at saka yung anak po ni Kuya Tuper na sa ngayon wala nga lang po dito. Again, maraming salamat po. Stay safe. God bless po. See you po sa next vlog. Salamat po, Sir Benji. Salamat po, Sir Benji. Welcome, Kuya. Maraming salamat po sa pagkain. Ito po yung sinasabi kong mga kababayan, no? Kung alam po niya alam ko niya kung anong kanya sasabihin, alam niya kung anong kanyang gagawin. Kundi magpasalamat dun po sa tulong na natanggap po nila ngayon. Dasal Kuya Tuper, ha? Opo, ha. Sana may tumulong sa atin para hindi ka na mapunta sa gantong kalagayan. Ito rin po yung first time nakita ko po si Kuya Tuper na pumapatak yung luha.